Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed Mm. by this government. Mm. Okay. So, bakit scam? Ngayon po pag-uusapan natin ang detalye sa tinatawag na Confidential and Intelligence Fund. Pag-uusapan rin po natin ang bank secrecy at pag-uusapan rin po natin ano ang role ng AMLA dito sa mga bagay na ito. At ang pang-apat, anong impact nitong mga pagyanig na nangyayari sa industriya at anong epekto nito sa ekonomiya. So, ngayong hapon na ito, kasama po tayo ng kapita-pitagang mga individual sa kanilang larangan at propesyon. No? Unang-una po dito, nandito si Brigadier General Carlos Kita, isa pong retired officer ng AFP. Siya po ay kasama sa PMA class ng Matikas of 1983. Nako, mabigat po ito, hindi lang certificate, no? May master's degree in public administration from Harvard Kennedy School of Government. Areas of expertise niya is defense, security, intelligence operations, public policy. Siya po ay Chief of Military Intelligence, Group 17, kung saan nag-lead siya ng counterintelligence operations of AFP. So talagang alam niya ang paggamit ng intelligence fund. Matapos po niyang mag-retire, naging Undersecretary for Administration and Finance and Chief of Staff, nako sir, ng anti-red tape. Nako, talagang sa labanan ng korupsyon, ang professional career ni General Kita, talagang nagniningning. Siya po ay EVP for Corporate Services ng BCDA. Ang pangalawa po ay si Mr. Marvy Valeros, high school class ng 1989 sa San Beda. Abay, talagang Bedan. College ng 1993 at meron siyang masteral unit sa DLSU TAF. Bakit po siya importante, si Mr. Marvy? Kasi may 30 years of banking experience, branch manager, ng iba't ibang bangko. Pwede ba nating sabihin yon, sir? Okay, ng Universal and Commercial and Savings Banks, no? So, yan po ay bumubukod tangi ang Planters Bank, East West, Maybank, at CTBC Bank. Siya po ang ating resource speaker, resource person para sa usapin ng bank secrecy at to a certain degree, ang role ng AMLA dyan. Ang pangatlo po ay parati po nyo itong nakikita na nagbibigay ng diskurso sa ekonomiya ang aking isang matalik na kaibigan, si Corazon P. Guitote. Ekonomista po siya, CPA, business executive. Kilala po siya sa corporate communications and economic commentary. Investor relations, siya po ang unang executive director sa Bangko Sentral ng Investor Relations Office. Pag nakikita niyo po siya, ang pinag-uusapan ng ekonomiya, pero na pagsama niya sa usapin ng korupsyon at ano ang economic impact ng mga problema sa korupsyon. At ang panghuli po ay si Police Colonel Jonathan Galang, isa rin pong retirado, no, na ang current niyang business ay sa Philcor Multi-Energy Corporation at Peak Summit Resources and Development Inc. Dami-dami pala ito, no? COO and EVP. Yan po si Colonel John Galang at nandati po siya ay nasa PNP Air Unit, PNP Aviation Security Group, PNP Intelligence Group, and as Chief of Staff of CAMSUR PPO PRO 5. Licensed commercial pilot, hindi ko yun alam for fixed and rotary wing aircraft. Magandang matanong yan, lalo na dun sa aeroplanong ginamit kay PRRD. Pero ano ba yon, fixed or rotary? Masyadong technical, no? So marami po siyang training sa security, from the executive course sa National Security, to the National CIT Curriculum Development Program, to diplomatic security, counter-terrorism, lalo na nandyan ang ASEAN Summit ngayon, no? At may cross-border transportation of currency.
Pwede ba dito ang Bitcoin and bearer of negotiable instruments? Baka mali-maleta rin yung pinag-uusapan dyan sa cross-border, no? So, magandang hapon po uli. Ang dami ko nang sinabi. Sila po ang ating magiging kasama sa ating first edition ng talakayan na para sa taong bayan. So, simulan po natin yung usapin uli. Paano, doon po sa ating mga kasama sa AFP, mga retired sa AFP at sa PNP, pwede nyo bang sabihin sa taong bayan, ano ang difference ng confidential at ng intelligence sa inyong organisasyon? Well, ang intelligence fund, yan ay term na ginagamit sa armed forces at saka sa PNP. So, intelligence operation, of course, ang pinagagamitan niya. Yung confidential fund, dahil supposed to be naman, ay wala talagang intelligence fund ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, ay inadapt nila itong confidential fund. So ito, based sa definition ng confidential fund and intelligence fund, ayon na rin dun sa joint memorandum circular ng COA, DND, DILG, GOCC. So, dito nakapaloob yung pag-distinguish sa kanila, yung confidential fund para sa mga national government agencies, GOCCs, local government unit. Ang intelligence fund is for the military and the police. Yun po ang pagkakaiba niya. Pareho ba, sir, ang proseso nila ng pagbuo ng yung plan, pagpondo? Pwede po ba ang isang ahensya na wala namang confidential fund ay mabigyan ng confidential fund ng Pangulo? Ano po yan? Dun sa binanggit ko kanina, yung joint memo circular na in-issue pa yan noong 2015. Actually, nakasaad doon ang mga ahensya, mga units ng governments, including AFP and PNP, kung papaano yung proseso. No? Kailangan unang-una nakapaloob sa pondo nila. Yung ating GAA. Dapat nasa line item ng AFP, parang ganon. Pagka meron nun, sa baba, kami kasi sa operational kami. Doon sa taas ang nagpaplano noon na DND, AFP, umaatin yan and major services, umaatin yan sa Congress, dinidepensa nila yon. Pero during the implementation phase, kagaya niyan sa amin, sa MiG-17, no, sa ISAP, pagka gumawa na kami ng plano niyan, meron kami tinatawag na case operation plan, meron ding special intelligence project, no? But kadalasan, ang ginagawa niyan is case operation plan ang inaano namin, ginagawa. And doon nakasaad kung ano yung target, ano yung mission, ang duration, minsan 3 months to even it may even take years, no? Depende sa sa. So sir, ibig niyo sabihin hindi yung planong yun hindi overnight. Pinaplanong hindi yun So isang revolving every year. Every year. Kaya nga mamaya siguro matanong din natin sa PNP, police kung para makita nila yung similarity, no? So ko muna kay Colonel Galang. Colonel Galang, ikaw sa PNP. Actually, ma'am, wala pong pinagkaiba. Similar and same, almost the same operations din po yan pagdating sa Philippine National Police. Yung pong pangalan lang sinasabi natin na CIF or Confidential Intelligence Fund, tapos Intelligence Fund for the Uniformed Services. Doon po sa mga government agencies, yun nga po, it's called Confidential Intelligence Funds. Yun lang po yung pinagkaiba. Pero as far as concept, operations, pareho po yan sa AFP. Yan din po yung ginagawa sa PNP. So kayo rin, dyan ba nagagamit yung order of battle? Yes, ma'am. So sa yung- case build-up po kasi. Yun ang case build-up. So pag case build-up, tapos ang final nun, yung order of battle. Iba rin yun. Pero ang sa intelligence fund, more on pag sinabing case operation plan, nakadefine doon ang kung sino yung dapat i-neutralize. Pwedeng personality, pwedeng group, o pwedeng a certain area, no? So nakadefine yon and may certain period. And dito, ginagamit yung kung sino yung mga
agents na i-employ mo, mamaya ipapaliwanag ko siguro yon na para hindi rin siguro along the way. So may mga yan na designated agents, sino yung supervisor at case officer. Yan, sir, yung Naka-designate ginagawa ng intelligence community. Oo, sa community, sa ground. Sa ground. Sa ground na yun kung paano i-implement. Kasi yung kaninang tinanong mo is more on the budgeting, no? Hindi mo pwedeng gumawa ka ng plano pag walang budget. Any agency, talagang ganon, no? Military ka man, police o ahensya ng gobyerno, hindi ka pwedeng gumawa ng action mo without appropriate budget. So, sir, point blank, yung binigay kay BP, may plano yon? I presume na dapat yan kasi yung mga gumagalaw diyan, syempre meron naman naka-assign sa kanilang military and police elements, and doon syempre alam nila yung ginagawa nila. Once na ibinigay sa kanila yon, they are obligated to prepare a plan. Hindi pwedeng gastusin ko na to, bahala ka na diyan. Hindi pwedeng ganon. So, yung konsepto na ginastos, binulsa, at linagay sa bangko ng Vice Presidente, pwede ba sa CIF yon? Hindi po pwede dahil doon po kung mababasa ng anyway, makikita niyo po ito sa Google, i-Google niyo, no? Yung joint memorandum circular ng COA, DILG, GOCC at saka ng DND. So doon nakapaloob yon na number 2015-01, no? Dated January 2015, no? Makikita niyo po doon yung proseso, kaya imposible na magamit yon at maibulsa. Dahil kahit na confidential po yan, ino-audit po yan, may audit system po doon. Meron po ang COA. chairperson ng COA, yung tinatawag na Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Audit unit, yeah. So meron doon na kailangan isubmit yan ng ahensya. Doon sa naka-report, sealed envelope, tapos doon. Pero hindi doon nakasaad kung code ang nakalagay doon, code lang talaga yon. Hindi nire-reveal yun dahil kagaya mga pangyayari. Kaya importante, merong code ang operation. Sa operation pa lang, O-plan, minsan ganon. Case operation plan Agila, pwedeng ganon. So, talagang coded talaga. Coded. Kahit sa PNP, talagang lahat ng operation Ginagamit plan. yan, code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga, may pseudonym eh. Oo. Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng, ako mismo, nung naging, ako, commander ng MiG-17, meron akong code, ang code ko, Bravo, no? Code nyo? Oo, ako, Bravo. Kayo mismo, sir? Pero yung pseudonym ko, hindi ko pwedeng sabihin until now, hanggang ngayon. Kasi, Dahil? siyempre, meron akong mga ibang activities na ginamit ko yung pseudonym ko. So Kahit may ang mga official... covert operation, lahat naging intelligence chief, may mga code yan. Mga may maririnig kayo dyan na iba-ibang pangalan. Sultan, Jasper. Pero ang nakakakilala lang, sir, yung mga katrabaho mo. Katrabaho. Oo. Hindi, kahit na i-report yan sa COA, hindi linalagay yun. Sino tong si... At hindi tinatanong ni Hindi COA na... tinatanong yun. Oo. Basta na-comply mo yung mga requirements doon, paano ginastos, including mga cash advances, merong requirement yan. Oo. Basahin niyo po yun. Sinabi ko kanina yung Joint Memorandum Circular. Pakikita niyo po doon. 33 pages Hindi long. pwedeng ibubulsa lang yung basta-basta. May audit system. Sir, sa pulis, ganyan na ganyan din? Yes, ma'am. May alias rin? Meron po. Minsan alphanumerics ang ginagamit namin. Pero compartmentalized nga po yun. Kagaya po, I'm just speaking for myself kasi merong nakaseparate kami na unit nun eh. Kami po nun, we're under Rio 20, Regional Intelligence Office 20.
Hindi ko pa sasabihin kung saang unit yun nakadeploy. So kahit yung mga ganyan, internally lang kayo-kayo ang nakakaalam. Yes, ma'am. So mahirap na ibuklat mo sa public ang lahat na ito. Yung operational, wala pa nga tayo dun sa mga alias-alias. Pero yung proseso ng AFP, proseso ng PNP, pagdating sa intelligence, talagang hindi Basta sinasabi. yan. May prinsipyo kaming sinusunod, yung tinatawag na the need to know basis. So doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat doon nakakaalam din ng ng mga codes na yun. Parang pag mababa ang pay grade mo, hindi ka pwedeng magtanong. Need to know eh. Oo. Ay, kahit na hepe, minsan hindi, mas senior, hindi nila pwedeng alamin. Mas alam pa nung sarhento. Ayun, yung mga ganon. Sir, punta tayo dito sa impeachment. Bakit ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi ba nila naiintindihan yung inyong mga proseso sa intelligence? Bakit pa ilang beses sinasabi na kailangang malaman sino si Grace Piatos? Gusto nilang malaman, pati ba handler, pag reveal mo si Grace Piatos, pati handler, mapapareveal sa kanila? Ayun na nga, yun yung mga ganon. Kasi maaring yung iba doon, alam din nila ng mga ibang congressman, hindi naman sila mga bobo eh. Yung iba naman, talagang naib, hindi nila alam talaga. No? Pero karamihan sa kanila, alam din nila yon. So yung paghahanap Na yung- sa PSA ng mga pangalan na ito, Yung paghahanap na yun, Optics. propaganda, optics, optics, mahirap nang sabihin, no? Baka sabihin, ini-speculate natin. Pero hindi na dapat yun eh. Tsaka may audit system naman. Unqualified nga yung ng COA doon sa Wala, sir, na audit na negative talaga when it comes to confidential and intelligence fund. Usually yan pumapasa. Usually, basta in compliance ka doon sa mga Requirements. And the requirements, kung titignan mo, talagang properly accounted. Yun ang importante rin eh. Kagaya sa and even hindi confidential fund, kahit ano lang na budget, pagka ginamit mo yon, kailangan mo ng kung paano mong Liquidation. ma-liquidate. Iba yung na-obligate, iba yung na-liquidate. Yun pa ang problema ng iba eh. Hindi nila na-distinguish yun. Yun nangyari nung 11 days, yun ang liquidation process yun. Kaya siguro mabilis. No? Pero earlier on, dahil nakaprograma na yan, August anticipate na, naggawa na yun. Na-obligate na. Kumbaga, encumbered na siya, nakatutok na siya, allocated na siya. Isa ko pang tanong, dapat ba cash ang binibigay? Ma'am, pagdating po kasi sa ganyang operations, siyempre ang iniiwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, yung backtracking. So, marami pong transaction on the ground. Usually po, talagang cash basis yan. Para hindi po na-trace yan. Lalo-lalo na po security nung mga ating mga informants. So, security nung nagbigay ng cash at security nung tumanggap. Interesting yan, ha? Hindi ma'am kasi yun eh. Kumbaga, siyempre po proteksyonan mo rin yung informant mo eh. Sa akin nga po yung experience ko when I was once a chief of police dun sa Bicol. I had informants who were former yung tinatawag na RR, mga rebel returnees. So ito pong mga tao na to, siyempre tinutulungan niyo po yan and you cannot give them yung merong documentation kasi makikita at malalaman eh kung sila tumutulong sa iyo hindi. So mostly po on transactions talaga diyan on the ground is talagang cash basis po yan. Okay. Cora, in the scheme of this confidential intelligence fund, parating pinag-uusapan, parating accountability issue. Anong impact nito sa ekonomiya? Anong impact na ito sa transparency? Actually, yun na nga ang problema kasi kung walang accountability, walang kumpiyansa. Diba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP confidence index. So pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Okay, kung walang investors, walang trabaho. Ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000
students graduate every year from college. So kung walang investment, saan sila hahanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil kung ang langis is a basic commodity, okay? It takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa inflationary inflation pressure? basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na no? Oo, tatamaan pa rin yun, di ba? So, almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Okay? So, pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at saka diesel, di ba? So, papasok yan sa inflation. Ang sweldo hindi tumataas. Okay? Yung presyo ng mga, sabi mo ng bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power, mababa, tapos, tataasan mo pa yung presyo. Ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo mawala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Okay. Shouldn't we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, to reserve, ang dami come up with the nating security. mahihirap Oo. Okay, so pag walang trabaho, walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? O sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin? Bakit hindi natin makuha ng tamang-tama? Ano ba talaga ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa Kasi mga magkakaiba ang mga sinasabi Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is ang tinututukan nila is yung politika, yung like for example, itong impeachment and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Dapat itong intelligence fund ng ating Pangulo na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So, talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo, Malu, as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? In case matuloy yung gera. Wala di ba? Ngayon lang sila nag-iisip. Kumbaga, delayed reaction. Imbis na maging proactive, delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Tsaka mahirap yung uplift, ha? Pag hindi na uplift. Walang ngipin yun. Walang ngipin Sayang, yun. ma'am, yung sayang yung 4 billion intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi, meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan nito? Pero scenario planning na correct, dapat. Correct, ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan nakahang tayo ngayon. Hindi natin maintindihan kung... So, ang question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence operations yon yung pondo na yon? Kasi sir, so, yun ang question mark. Noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full
intelligence fund ng first quarter pa lang, 2025. Hindi ko alam kung paano Actually, yung nangyari. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Baka lumabas naman. Oo. Alam mo, Malu, ang nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng, di ba, Gera. So, bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, di ba? diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa at kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangang sabihin, pero Automatic na automatic Isang tawag yun. lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Mayroong command center talaga na nakaset up, monitoring all these things. Ngayon, parang, kasi kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba, nagsabi si si Yusek Claire Castro, sabi niya, walang crisis. And then 2 days later, nagkaroon ng... Hindi nga 2 days O, on the 1 same day. later. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya walang crisis. Ako Walang naman yung crisis. BFF ko, di kaagad sumagot ako. Pagdating ng mga 2:00, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So, yun yung Ang gabi, Oh, nagkaroon ng EO. di ba? Si So, Apli. coordinated ba sila? Parang hindi, no? Di ba? So, doon pa sir, lang eh. naririnig mo ito, you're from the private sector, ha? Can you tell us about bank secrecy? Can you readily pierce the veil of a private depositor? Sige. Just to give you a background, bakit kailangan natin bank secrecy law, yung rationale behind the law is the state or the government wants to ask the people to trust the banking system. So, gusto nila yung mga pera natin, instead ay ilalagay natin sa bahay natin, sa ilalim ng unan natin, sa bangko natin ilagay. Bakit importante yung deposits? Since alam ni Ma'am Cora na yung deposits natin, pinapaikot ng bangko para ipautang. So, pinapautang yan sa mga negosyante na nag-spur ng growth sa economy. So, yun ang important. So, what is the bank secrecy law, yung RA 1405? RA 1405 is was created, it states that all deposits of whatever nature, including investment bonds issued by the government, are of purely confidential in nature. And no person or government official, even government official and offices can access your bank records except for 4 reasons. First is the signed waiver of the depositor themselves. So, yung mismong may-ari ng account. Account, correct. So, signed waiver. Pangalawa, in cases of impeachment. So, pangatlo, court cases involving bribery and dereliction of duty. And the fourth is when the funds in question is the subject matter of the litigation. So, hindi siya pwede na, for example, sinampahan kayo ng libel, titingnan nyo yung bank account ng tao. So, the criminal act should be connected to the bank account bago natin buksan. So, So, bawal yung fishing expedition na bubuksan ko yung account ko, buksan mo yung account ni Malutikia. Tingnan natin kung ano magagamit natin para sa impeachment. Pwede ba yun? Yes, oo. So, may mga tao na gustong i-circumvent yung bank secrecy law natin. No? However, pag pumunta ka sa bangko or nagsubpoena ka sa isang bank officer requesting for a bank statement of account, liable si bank officer kung mag-provide siya ng... So hindi yan yung pag may subpoena? Yes, unless they fall under dun sa four reasons na nabanggit. Oo. So can the bank open
the account of a private individual? Open mean access? Yes. A third party asking you open the bank accounts of No. Juan de la Cruz. No. The bank officer himself, no, cannot access. can the bank open the bank accounts of a previous president? Even though, no. Can the bank open the account of the husband of an incumbent Related official? accounts, no. Oo. No. So technically limited. When the subpoena, just in case there's a ongoing court case, kailangan specify yung Sir, account idiretso name. ko, may impeachment. Gusto nilang buksan ng account ni BP, ni PRRD, ng asawa ni BP. Pwede ba yon? At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper Trial. impeachment trial. Oo. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. So yeah, as you mentioned, that's a fishing expedition. That's a fishing expedition, right? So if the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager, will Without that the impeachment, without the just the House? yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Yes. What is the impact to the economy if we start shaking the banks? Siyempre, mawawala yung tiwala sa mga bangko. Di ba? Pwede kang magka-bank run. Kasi siyempre, kunwari, ikaw yung bangko sa Bank ABC, nag-reveal ka, yung mga depositors mo maglalabas ng pera. Kasi wala silang tiwala. Baka mabigay nila yung details ko to anyone. Di ba? So kasi ang bank secrecy is about absolute confidentiality. Unless talagang may matigas na rason para ilabas yun. Hindi sila maglalabas. Yes. And aside din sa bank secrecy of bank deposits, meron din tayong FCDU Act, the Foreign Currency Deposit Act. Yes. Ito mas stricter to. Even with the court case, you cannot open the bank account unless there is a waiver from the depositor. So, ang rationale naman Kaya behind pala yung this, dating speaker, hindi mabuksan yung yeah. So, mas maganda kung dollar yung account mo sa bank. Oo, kasi may dollar siya eh. Dun Kasi sa- pag nawala yung tiwala sa mga bangko, magkaka-systemic risk ka. So, with the crisis, Oh, yan, and with dadagdag this, ka pa. the shaking, Oh, dadagdag ka pa. that is bad for... The whole system. Interesting. And the investment people who are looking Yeah, exactly, to... Mag-invest diba? ako dito sa Pilipinas, pero sandali lang. Oo, Ang talagang gulo ninyo mapapag-isip. sa... Tapos Ang dami. ito sa bank. Daming issue. So, economic, financial, banking, and then security. All facets of government and governance right now is affected. By just the impeachment of the Vice President. And the Middle East and crisis. the Middle East crisis. Sir, ano naman ang AMLA? Meron pakialam si AMLA sa mga bangko? Ang AMLA is actually tinatawag nila ito yung high-tech bypass ng bank secrecy law eh. Kasi even without the court order, Masisilip nila. masisilip nila. However, ang safeguard mechanism nito is AMLA works like a silo. Independent sila. Even Congress cannot summon AMLA to produce bank records record. of a person. So, sa bangko kasi, daily, we have to file a report, what we call CTR and STR. CTR is for covered transactions, which is 500,000 and up. STR is suspicious transaction, regardless of the amount. Sir, So- pati hindi nyo nakuha yung mga maleta at saka yung sa yung nawawalang pondo. Yes. Oo. Actually, what happened etong sa flood control scandal, it should be AMLA at the center of this investigation. Because the movement, the channel is money. Without the money changing hands, makukontrol sana yung corruption. So, again, going back,
we have yung CTR and STR. Covered transaction for 500,000 and up, and suspicious transaction regardless of the amount. Kasi yung iba, sinicircumvent yung 500, 300 muna, 300, withdrawal, hanggang makuha nila yung buong amount. So, meron naman na, halimbawa, Katulad yung kay Yusek Cabral. Sorry ha, interrupt ako ng interrupt. Di ba yung dalawa niyang anak nakuha lahat ang pondo dun sa account ni Yusek Cabral na ilabas? Oo. Yun yung hindi nila na categorize as suspicious account. Yes, like for example, ma'am, meron tayong isang business lang, isa parang street vendor. Biglang nag-deposit siyang 300,000. Kumbaga, abnormal siya dun sa Red flag na yun, no? Average. So, eto, like for example, kung government employee tayo, ng source of income natin is our income, salary. Tapos biglang may billions o hundreds of millions of account ka, dapat na-flag na yan ng bangko from the very start eh. Na-flag na yan eh. Even the withdrawals, if you have a legitimate transaction, why would you choose cash? When you have other modes of payment like manager's check, wire transfer, bakit ang nakikita natin is yung mga mali-malita na cash? So definitely, pag ang isang government employee is nag-withdraw ng cash na substantial amount, this should have been reported na sa AMLA as suspicious transaction. From there sana, na-action na ni AMLA. Kasi hindi siya commensurate doon sa source of income eh. So would you, sir, say So that... ang nakikita ko nga missing link dito is from the very start, bakit hindi na-cite yung mga bangko Yes. with all these billions in withdrawals? Yes. May ano sila, So, may bakit- KYC kayo. Even the existing investigation, bakit parang wala yung, hindi napapag-usapan yung paano nakakapag-withdraw sila na hindi naman commensurate sa income nila. Tsaka paano nagkakaroon sila Ayun, ng yes. account na... Ngayon, AMLA, parang working as an independent organization, should have looked into the transactions. Bakit ito? They have that power, right? They have the on power. their own, yeah. And then they recommend. I'm not sure of the law, but I think they have to go through the courts of appeal to get the bank records. Oo. Uh, Kahit Pero AMLA. even Congress cannot ask or request AMLA, o AMLA mo ang may plunder dito, pa-investigahan yata. Hindi pwedeng. Dapat it should emanate from AMLA itself. And AMLA is supposed to be apolitical, right? Yes. Should be a political. Should not be used for political motives. Oo, kasi nagamit yan I've heard kay from the Corona. news that a congressman is calling AMLA Yes. to investigate. So, hindi pwedeng i-dictate ng Congress ang AMLA. Should be the proper channels. Actually, Malu, meron pang ang isang transaction na dapat tignan nila kasi, di ba, nagpapalit ng 2 maleta ba yon? Na dollar. Oo, into dollars. Into dollars. So, yung nagpalit ng into dollars na yon, mukhang hindi bangko eh. Mukhang money market. Money market. Oo. So, dapat tinitignan na rin ng AMLA yun or ng BSP. Sir, narinig nyo ito? Ito ba parte ng intelligence network na kailangan na flag, 'di ba? Kasi pag nakita mong movement of large amounts of money, isn't that intelligence work? Yeah, kung talagang serious yung ating mga namamalakad sa gobyerno, including yung mga intelligence units, ay makikita talaga yan. So, dahil nga sa paliwanag kanina, lumalabas na yung AMLA itself, mukhang may connivance dun sa I'm not saying talagang Baka. Oo, baka lang, Ang duda ko, hawak din nila yung yung kasi ngayon they are weaponizing all Yes. agencies, Yes. The police, the military, and many others, So hindi malayo na maaring sunod-sunuran na lang yung taga-AMLA. And yung land bank itself,
in cahoots na rin dun Which sa is ano. the major depository Oo, account of kasi the ano Public yan eh. Works Fund. I can even recall na kasi nung I was a battalion commander sa Mindanao, no, yung tinatawag na voluntary offer to sell, no, na yung sa CARP, may lumapit sa akin na ano, ano siya, Yan, sir, lupa. Yung Lupa ito, ha? oo. Ba't ko na ano, kasi ba't ko biglang na-recall to? Lumapit sa akin yung isang, sir, hanap kayo ng lupa. Bakit? Yung malalaki, mga 100 hectares, 200. Ilapit natin sa ano, sa mga nag-aasikaso nito. Ba't ano yan? Sinakyan ko lang, no? Yung pala ang racket nila, halimbawa 100 hectares, they will operate yun through BOS, Voluntary Offer to Sell, yung ano, para babayaran ng gobyerno. In cahoots sila sa DENR, in cahoots sila sa Land Bank. So, yung DENR para ano, pipicturean nila yung ano, kunyari may ano lahat, may tanim lahat. Pero actually, 2 hektarya lang yung may tanim out of the 100. Ibabalwate ngayon yan. No, Tapos mas yung mataas. Land Bank, Yeah. ibabalwate nila, in cahoots sa DENR. Pagdating doon, sige, ito ang value niya per hectare is 120. Imbes na 70,000 lang. So yun, lalabas ng pera. In cahoots sila sa ano. So, maaring ganun din na nangyayari dito. Kaya tahimik. Lumabas lang nung sumabog ka. Kasi maganda yung point ni Marvin, yung issue ng malalaking amount ng pera na lumalabas, pero wala nga naman tayong nakitang bangko o na trace o report ng AMLA, no? I'll cite 2 instances, Colonel Prof. One was nung nasa active service pa ako. Alam ni, ano yun ni Sir Marvin, yung Hawala system. Hawala? Yeah, it's an informal money remittance. So, nung nandun ako when I was still assigned with the airport security, I was the chief of operations ng airport security center sa NAIA. We were monitoring this Hawala operations ng mga, rin natin, kababayan din natin. OFW? Yes. Oo. Meron silang mga, na informal, remittance center nila ron, dadalhin dito by cash, dala-dala ng mga, in fact, minsan isang buong eroplano, halos lahat yung may mga bags eh. Oh. And when we intercepted, wala na, puro bag na lang yung nakuha namin, yung mga pera na i-distribute na. There's something happening. So, second naman, when I retired, and I was into business now, our business is into renewable energy. So, yung partner namin one time, this was the first time na nagtatransaction kami in dollars. So nagpadala ito. Initially nagpadala ng meager amount lang naman. Maliit lang naman siya. Initially it was $15,000. And then the second, it was supposed to be 30. Yung second pasok niya, hinold na ng bangko. Hindi na ni-release sa amin. And we were called by the bank to explain kung ano yung pumapasok na yun. What's my what am I driving it here? Yung mga ganong maliliit na transactions nakikita, nababantayan. Bakit yung mga Gadambuhala, no? mali-maleta, isinasakay ng eroplano, hindi natin alam kung saan dinadalang ibang bansa. Bakit parang walang reaction yung natin, mga Ang lokohan authorities ang lokohan natin. ko sa kaibigan ko, dapat nandun ako sa negosyo ng paggawa ng luggages, no? Parang ang laki ng kinita mo doon. Kasi talagang kitang-kita, di ba? Talagang magugulat ka na lang na, how can that be possible? And I understand today, the luggages now are in dollar. Dollar-denominated na yung distribution. Kaya sabi ko, must be every or most or some legislators might have a wall of, alam mo yan, yung bolt sa pader. Kasi magtataka ka, paano mo malalabas yung ganong kalalaking pondo sa bangko? Pera na lang kung ang bangko ay involved. Diba? Yun yung hindi mo maintindihan. So, lumalayo na tayo ng usapan, no? Let me go give your last points. Siguro doon sa security cluster, ang tanong ko, napapanahon na ba magkaroon ng batas tungkol dyan? Talagang batas, hindi yung joint circular na 2015, matanda na,
iba na ang teknolohiya, nakita natin, iba na ang procedure ng pag-handle ng pera. Napapanahon na ba ho sa inyong dalawa na magkaroon ng batas on confidential and intelligence fund? Tama yun, Malo, no? Kasi kung titignan mo itong 2015 yun, no? Yun yung, although from time to time may nilalabas ng mga policy, mga ganyan, sa GAA, lagi nakabanggit yan. Special provision. Oo. Tapos kung ite-trace back natin, nung panahon pa ng Marcos Sr., nagpalabas din siya ng sa mga classification ng mga documents, no? Mga top secret, secret, confidential, restricted. So, nandoon yon. So, napapanahon na palagay ko na lahat ito, based on our experience, na nangyayari ngayon dito, talagang magkaroon na ng proposed law para mabantayan yung tinatawag na Kung ako ang tatanungin, dapat ang mga ahensya, ang mga GOCC, ang mga LGU, ay walang walang mga confidential, even confidential fund, no? Dapat yung mga pondo na yan, ibinibigay yan talaga sa mga intelligence unit, sa DND, sa AFP, sa PNP, dahil sila talaga yung gumagalaw sa ground. Ang mahirap kasi, itong confidential fund, I'm not saying na winawaldas lang to ng lahat, pero marami sa mga politiko natin, talagang ginagamit nila yon na Pero meron din naman talagang matino ang paggastos nila. And I know that dahil may mga governor ako na nakilala noon sa Mindoro, sa South Cotabato, na talagang serious sila. Ginagamit nila ng tama. Pero marami rin ang hindi. So dapat, para ma-prevent ito, yung abuse on the use of this confidential intelligence fund, maisabatas na yan. Okay. Colonel Galang? Ako naman, ma'am, I believe dun sa whole of government approach when it comes to dito sa pag-utilize ng pondo ng bayan, specifically yung ating intelligence funds. So, siguro, yung batas na papanahon ngayon na i-define din kung sino lang talaga yung mga offices na dapat nag-handle nito. Kasi tama yung sinabi ni Sir Kaloy, halos lahat ng mga even LGUs mayroong mga intelligence funds sila siguro magkaroon ng batas, i-define talaga kung sino yung mga government agencies na dapat meron at dapat na binibigyan ng mga pondo na kagaya nito. Para mas madali din po yung tinatawag natin na accountability at saka yung responsibilidad ng mga government agencies na bibigyan natin. Especially ng ganitong klaseng pondo na alam naman natin po ang liquidation talaga is napaka-komplikado. Hindi basta-basta nire-reveal. So dapat po talaga defined lang kung sino yung mga offices. Yun lang po yung sa akin. Okay. Sir, ikaw, any bank reforms or anything you want to say on the impact of the impeachment of the Vice President when it comes to bank secrecy? Regarding sa what happened sa... Yes. With what happened lang din sa the question we should be asking at that time is where these transaction withdrawals were reported to AMLA. Yun ang natin. Kasi if not, then the bank officers or the bank itself is complicit doon sa pagkuha ng pera sa atin. So, kasi this should have been reported from the start. Reported that they are required to report it sa under suspicious transaction. So, ang question is, did they report it as a suspicious transaction or did they allow hundreds of millions of withdrawals and look the other way na lang? Yan yun sa flood control. Yan, sir, yun sa flood control issue. Flood control? Yung pondo sa maleta, yan yung sinasabi mo that pag suspicious account, the bank should have issued a red flag. And kasi when the bank reports it to AMLA, AMLA can freeze already the account a suspicious account. And there has never been freezing of any account in your recollection sa AMLA? Okay.
Cora, Yes. all these things, Yeah. anong Hindi kwan na sa hindi- ekonomiya? Di na ako magpapatumpik-tumpik. Oh. The Filipino people are being scammed Mm. by this government. Mm. Okay. So, bakit scam? Kasi, wala kang lalabasan eh. Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized most institutions. I don't know if there's still one institution that's independent or you can call independent. No? So, tapos, nadagdagan pa nitong krisis sa Middle East. So, maswerte na tayo kung yung economy mag-grow ng 3%. Kasi nung fourth quarter last year, 3% yung growth. Oh, ang December projection yun, nila ah. daw ngayon, 7%. Ay, nako, Doon good sa luck. interview sa kanya. Good luck. I think struggle pa yung 3%. This quarter. Well, the whole year. The whole Depende, year. no? Depende kung saan pupunta itong gera. Inflation could be between 15 and 25%. Wow. Depende kung gaano katagal yung gera. Kasi kung ang diesel at saka gasolina already went up by more than 60 to 120%. Di ba may trickle-down effect yan eh. So, pag ganyan ang inflation mo, magko-cost cutting ang mga companies, magmamass layoff. So currently, your unemployment is 5.8% or 3 million Filipinos, almost 3 million So Filipinos. that will shoot up. Pwedeng mag 5 million yon, pwedeng mag 6 million. Kasi nga may mga fresh graduates ka pa, may mga OFWs kang umuwi. Walang trabaho Walang mahanap yeah, yun, yeah. di ba? Kung may repatriation plan sila, magbibigay sila ng trabaho. Ngayon, wala, di ba? So, saan pupunta itong mga taong to? Yung savings sila mauubos. Actually, sa dami ng baha na dinaanan ng Pilipino, babaha pa ulit ngayon, walang flood control, yung savings mo talaga mauubos. What do you think of a stimulus package? Saan manggagaling yung stimulus? Mangungutang sila? Kasi budget deficit pa tayo. Laki-laki pa ng deficit eh. Mangungutang sila. Yung uutangin nila, gagamitin ba talaga sa tama yon? So Kasi nandun nga- pa rin yung trust. Yes. That's why The the issue of trust, trust. that's why the net trust rating of the president is -9. Di ba? Kasi saan gagamitin yung pera? Nakakasiguro ba tayo na yung perang uutangin nila, like ngayon sa World Bank, gagamitin sa tama? Yung Maharlika Fund, saan napunta yung pera? Di ba dapat sa infrastructure yan? Anong nilaunch ni Presidente? Wala. Anong klaseng di ba footbridge? Oh, so, So give me a positive ring on wala. wala kang makitang positive. Wala. Mahirap Di naman. na nga ako magpapatumpik-tumpik, di ba? Mahirap po tayo mag-end ngayon, no? Sa taong bayan na nakikinig, siguro ho, kapit-bisig tayo. Yes. Magdasal, napakahalaga niyan. Magsalita. At, magsalita. At kung ano yung kakaunting yung savings, pahabaan nyo ho yan. Babalik tayo dun sa traditional natin. Kung magbibisikleta, maglalakad, simpleng pamumuhay. Kasi hindi ho natin alam kung kung kailan magtatapos ang gera at kung anong impact nito sa ating mga Pilipino. Pero sa dulo, magsama-sama po tayo dahil tayo lamang po ang susulba ng ating mga problema. Ito po si Malu Tiquia ng Talakayan ng Taong Bayan. Ito po ang aming first edition. Ang second edition namin mas exciting. Salamat po.